managana kayo sa kapayapaan at ang pag-ibig ng dakilang manunubos ay lumago sa inyong mga pilipisan mula ngayon at magpakailan pa man. Mga gala kayo, aking may iniibig na mga kapatid. Kung ang inyong pangalan ay nakasulat sa mga langit. Aking mga iniibig na mga kapatid. Pag-ingatan ninyo ang mga bagay na makapagbibigay katitisuran sa inyong mga kapwa. Pag-ingatan ninyo ang mga bagay na makapagbibigay panlulumo doon sa mga kaluluwang nagkukulang ng karunungang makalangit. Aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo o aking mga iniibig na mga kapatid ang magpapakilala kung gaano kadakila ang katuroang espiritismo. Na kung hanggang saan maaabot ang kanyang biyaya hanggang doon sa mga pusong nanlulumo, hanggang doon sa mga pusong nagtataglay ng kabigatan upang magkaroon ng kadaanan aking mga iniibig na mga kapatid. Ang katurang ito ay pinakilala sa inyo ang kabutihan. At ang kabutihan, diyan nakasalalay ang inyong paggawa sa araw-araw sa inyong buhay, aking may iniibig na mga kapatid. Ito ay palasak ng iyong naririnig sa kabatlayaan, sa inyong pag-aaral sa loob ng patro ng diwa, kaakibat lagi na, karugtong lagi na ang tinatawag na kabutihan. Bakit aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat ang kabutihan ang siyang salat sa tao sa kasalukuyan, sapagkat ang kabutihan ginagawa ng tao ay nag-aantay ng kagantihan mula din sa tao, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, kayo na mga nag-aaral sa loob ng patro ng diway, paano niyo sinasagawa ang kabutihan sa inyong kapwa? Nalalaman ninyo, anumang mga bagay na kalugod-lugod sa harapan na ng dakilang ama na inyong ginagawa, ang kagantihan ay nanggagaling sa kaitaasan, aking mga iniibig na mga kapatid. Maraming halimbawa na ginagawa ng tao nung dakong una, nakasama ng dakilang Panginoon nung siya'y naglalakbay sa kapatagang lupa. Ano ang laging binibigkas ng dakilang Ama, ng dakilang Panginoon sa kanyang mga alagad? Huwag kayo magdala ng anumang bagay sa inyong paglalakbay, sapagkat ang inyong pananampalataya ang siyang magbibigay sa inyo ng baon ninyo habang kayo nagkitalad sa mundong ibabaw. Sa makatuwid, aking may iniibig na mga kapatid, ang inyong pananampalataya ang siyang laging tinitingnan ng kaitaasan kung gaano na kayo katatag at katibay sa inyong pananampalataya, aking may iniibig na mga kapatid. Tika sa tao, kaya siya nanampalataya dahilan sa mga bagay-bagay na nakagbibigay kasiyahan ng kanyang laman. Nanampalataya ang tao dahilan sa mga bagay na siyang magbibigay kabuslugan ng kanyang tiyan, ating na iniibig na mga kapatid. Subalit, ano ang sa santong kasalanan? Hanapin mo ninyo ang kanyang katwiran ng kanyang kaharian at ang lahat ay magiging karagdagan sa inyo,
aking na iniibig na mga kapatid. Ito ay hindi naunawaan ng mga tao. Sapagkat ang naunawaan ng tao, kapag sa'yo humingi, nariyan kaagad ang kagantihan sa kanyang harapan. Aking na iniibig na mga kapatid. Ang pagkakilala ninyo sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kaakibat ang pagtitiis. Kaakibat ang sakripisyo, aking may iniibig na mga kapatid, sapagkat ano ang ninanais ng tao? Ang kapayapaang nagmumula sa kaitasan na siya makapamigay kaginhawan ng kanyang tunay na ako na walang iba kundi ng kanyang tunay na espiritu. Aking may iniibig na mga kapatid. Mahirap ngang mahanap ang kapayapaan sa kasalukuyan kung anya balisa ang kaisipan ng tao. Hindi maabot ang kapayapaan sapagkat ang pangangailangan ng tao ay siya pa rin niyang inaantay na mahulog sa kanyang harapan, aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi ang gayon. Sa inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diwa, ang inyong pag-aantay sa kaitasan, lagi ng kalakip ang pagtitiis, lagi ng kalakip, iba't ibang uri ng pag-aaral na nadadama at dinadanas ng inyong mga ako, aking na iniibig na mga kapatid. Ang katagumpayan ay masarap tamuhin kung kalakip ang pagtitiis, kung kalakip ang pagsubok, aking naiibig na mga kapatid. Sapagkat ang tagumpay na ninanais ng inyong mga ako ay tagumpay kung saan ang pangako ng kaitasan ay magkaroon sa inyo ng katuparan na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Aking naiibig na mga kapatid. Nagtagumpay ba ang espiritismo sa inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diwa? Nagtagumpay ba ang inyong mga tagapagturo? Aking na iniibig na mga kapatid. Hanggang sa ngayon, kayo ay nag-aaral pa rin, aking na iniibig na mga kapatid. Kaya nga, ang paggawa ng kabutihan ang laging pinagdidiinan ng kabatlayaan sa aking na iniibig na mga kapatid, sapagkat ang kabutihan ang siyang sandata upang kayo ay magiging karapat-dapat sa kanyang banal na harapan. Magpapakatotoo kayo sa inyong pananampalataya, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang pagpatotoo ninyo sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama ay tanda na kayo ay nananalig at nagtitiwala sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pananampalataya, lagi ng kalakip ang paggawa. Bakit aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat ang gawa, ang siyang hinahanap ng kaitasan, mabubuting gawa na nanggagaling sa malinis na puso, aking naiibig na mga kapatid. Kung kaya nga, kung yung balikan ang kasaysayan ng mga apostol ng kanyang kapanahunan, ano ang wika ng Panginoon sa kanila? Magalak kayo. Ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa mga langit. Kaya nga, aking naiibig na mga kapatid, palakasin ninyo ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, aking naiibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, buksan santong kasulatan, ang sulat sa Apostol Pedro, Kapitulo 3, 7 hanggang 8. 7, 8 hanggang 9. Pakibasa. Maliwanag, aking may liibig na mga kapatid. Ang laging payo ng kabatayaan na nakatitik sa santong kasulatan. Magkaisa kayo at magkaisa kayo sa pag-iisip. Maging mahabagin kayo. Maunawaan ninyo ang pangangailangan ng kapwa at ang biyaya ng Panginoon sa kanyang pangako, kailanman hindi ipagkakait sa inyo
aking mga iniibig na mga kapatid. Iniwan ko sa inyo ang pag-ibig ng dakilang Ama at ang kanyang kapayapaan. Naway lagi manatili sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam. Pablo Apostol. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang laging maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang kaitaasan sa lahat at bawat isa ay nakatuon. Tunay na ang bawat isa sa inyo ay nagsisikap upang mapabuti ang kanyang sariling ako sa harapan ng dakilang Panginoon. Unang-una na sa lahat ay ang inyong paggawa ng kabutihan ng iba sa inyo ay tunay ngang pumaparoon na nagkakaloob ng kanyang sarili ng may kabuuan. Na ang kanilang naiisip na paggawa ay tunay nga nilang inaalay sa harapan ng dakilang Panginoon. Na sila ay gumagawa ng mabuti sapagkat ninanais nila na ang kanilang paggawa ay maging kalugod-lugod sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, kayo nga'y hinahayaan ng kaitaasang gumawa. Kayo nga'y hinahayaan ng kaitaasan na kung ano ang inyong saloobin ay siya ninyong ginagawa. Sapagkat ito ang naisin ng isang ako na paggawa dito sa sanglibutan. Kayo'y nagmamahal. Kayo'y nagbibigay ng inyong sarili ng paglilingkod sa inyong kapwa. Na ito'y inyong inihahandog sa kaitaasan, sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang inyong ang paggawa dito sa sanlibutan ay tunay nga rin namang unang hakbangin ng isang mag-aaral na sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Ang inyong pagpapakabuti, ang inyong paggawa na kung saan hindi na gumagamit ng kaisipan bagkus ito'y nadarama ninyo sa inyong mga damdamin. Mga iniibig na mga kapatid, ito bagay karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Bakit nga ba maraming kabutihan ang nagagawa ng isang mag-aaral, subalit ang kaitaasan ay naghahanap ng isang paggawang karapat-dapat sa kanyang harapan? Mga iniibig na mga kapatid, ang lahat ng inyong pinaggagawa ay tunay nga namang hindi ito nagiging kaaya-aya o hindi ito nagiging isang balakid sa inyong paghakbang patungo sa kaitaasan. Bagkus ito'y isang inyong hakbangin upang nang sa gayon maunawaan nyo
ang isang paggawang mabuti at ang pag-iwas sa mga masasama. Mga iniibig na mga kapatid, naroon na ang bawat isa sa paggawa ng mabuti. Naroon na ang bawat isa na dumadako sa kung saan ang unang pag-aaral ay tunay ngang nagagampanan ng isang mag-aral. Bakit nga ba ang kaitaasan ay may itinuturong paggawa ayon sa kanyang kalooban? Hindi ba kalooban ng kaitaasan ng gumawa ng mabuti dito sa sanlibutan? Katotohanan ang lahat ng inyong ginagawa ay tunay ngang hindi nalilingid sa harapan ng dakilang Panginoon. Maging ito man ay totoo o pakunwari lamang, ang lahat ng iyan ay nagkakaroon ng pagtitimbang sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, isang paggawa ang inaasahan ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Isang tunay na paglilinis, isang tunay na pakikipag-ulayaw sa mga banal na espiritu ang ninanais ng kaitaasan. Sapagkat kung ito inyong matutunan, kung ito inyong matunguhan o mapasok na pintuan, tunay nga itong magbibigay sa lahat at bawat isa ng isang uri ng liwanag na kung saan hindi nga ninyo makikita dito sa sanlibutan. Ito isang uri ng katotohanan na kayo pala ay gumagawa hindi lamang sa paggawa at hindi nararapat o bagamat nararapat sa harapan ng dakilang Panginoon, meron pa rin isang paggawa sa kanyang harapan na ito'y itinuturo ng kaitaasan, ang paggawa ayon sa inyong mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, paano nga ba ninyo magagampanan ang paggawa ayon sa espiritu? Ayon sa karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito'y nababatay sa kung saan ang inyong kabuuan, isipan, damdamin at kalooban ay buong ipinagkakaloob sa harapan ng dakilang Panginoon. Na kung ang bawat isa ay pumaparoon sa pintuan na lagi nang nakabukas sa bawat isa sa inyo, katotohanang inyong makikilala ang isang uri ng tao na kung saan inaasahan ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ang uri ng paglilinis, ang uri ng liwanag, doon lamang makikita ng bawat isa at madarama na ang bawat isa ay nalilinis at nagkakaroon ng pagbabago ang inyong buhay sapagkat ang tunay na buhay ang tiyang itinuturo sa lahat at bawat isa sa inyo. Ano ang buhay dito sa sanlibutan? Kung inyong ipaparis sa buhay ayon sa Espiritu, na bagamat kayo may laman, maaari niyong gampanan ang buhay ayon sa Espiritu, sapagkat ito'y huhubugin ng isang ako, ito'y papandayin at pipinuhin upang nang sa gayon ang bawat isa sa inyo ay maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Magsipagpatuloy kayo at tuklasin nyo, inyong subukan ang pintuang laging nakabukas sa bawat isa upang nang sa gayon inyong matutunan at maiwasan anumang alitigtigin o vibrasyon ng sanlibutan na lagi nang nadarama
ng isang mag-aaral, kung kaya't inyong matutunan sa tuwina ang isang uri ng paglilinis na kung saan nararapat sa bawat isa sa inyo. Na sa pagbukas ng inyong mga mata, tunay ngang naroroon, nakaabang ang mga vibrasyon na kung saan makukuha sa sanlibutan, na kung ito'y hindi nyo bibigyan ng panahon at pagkakataon na malinis, katotohanan sasabihin ko sa inyo, kayo'y mapupuno at magkakaroon kayo ng mga kagulumihanan na nanggagaling sa sanlibutan ito. Magkakaroon kayo. Madarama ninyo ng inyong pagkatao ang mga litigtigin. Na bagamat hindi kayo nasasangkot, kayo ay nakadarama ng mga bagay na ito, kung kaya't ang isang uri ng paglilinis ay inilalatag sa harap ng bawat isa upang nang sa gayon maiwas ang inyong mga sarili at kayo'y makapagpatuloy makaparoon sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito ko kayo iiwan sa mapalad na kaorasang ito. Naway, ang bawat isa ay magkaroon ng katyagaan, magkaroon ng pagpapahinud, ng kapayapaan, upang nang sa gayon, sa inyong paglalakbay, tunay nga ninyong matutunan ang buhay ng isang ako na siyang ninanais ng kaitasan sa lahat at bawat isa. Muli, ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon ang kanyang pag-ibig at ang liwanag, kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa. Mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa paturuan ng Diwa, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at pag-asa sa inyong kalagitnaan, mga minamahal na anak ng Diyos. Naway mamalagi sa inyo ang kabanalan na walang hanggan. Naway sumainyo lahat ang kapayapaan ngayon at magpakailan. Mga iniibig na mga hinirang, kayo'y naririto upang inyong tunghayan ang kasaysayan ng Panginoong Hesukristo na sa inyong buhay ay kayo ang mga anak ng Diyos, upang inyong matunghayan ang lahat na inyong nararamdaman sa araw-araw, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay laging pumapatnubay sa inyong mga buhay, mga miniibig na mga anak. Kayo'y mga anak ng Diyos na laging nag-iingat sa inyong mga buhay upang kayo'y magiging tapat sa inyong pananalig sa Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Alam ng Panginoon ng bawat isa na nanalig sa tunay na kasaysayan ng Panginoong Hesukristo, inyong nadarama ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Naririyan sa inyong mga puso ang dakilang salita ng Panginoon upang inyong iwagayway ang kanyang pangalan, sapagkat ang Panginoon ay namamalagi sa inyong puso't damdamin at kalooban upang ito'y inyong matunghayan ang lahat ng kasaysayan ng Panginoon
naririyan sa iyong mga buhay at inyong nadarama ang tunay na kasaysayan ng Panginoong Hesukristo. Manapay manalig kayo ang lahat sapagkat ang Panginoon ay matibay sa inyong mga buhay upang kanyang ipamahagi ng salita ng Panginoong Hesukristo ay laging pumapatnubay sa bawat isang nag-aaral, naghahanap ng dakilang salita na binibigay at pinagkakaloob ng Panginoon. Naririyan sa inyong puso't isipan, damdamin at kalooban ang tunay na salita ng Panginoon upang ito'y ipamahagi sa bawat isang nag-aaral. Lahat kayo ay tunay na mga anak ng Diyos at inyong pinag-aaralan ang lahat at inyong isabuhay ang salita ng Panginoon sapagkat yan ang nararapat at kinakailangan ng Panginoon upang kayo'y makiisa sa kanyang pangaral. Magkaroon kayo ng pananampalatayang tunay na siya na nga ang tunay at banal na Espiritu Santo ng Panginoon. Magpasalamat kayo at magpuri sa lahat ng oras, sa inyong paggising at pagbangon sa inyong buhay. Ay binibigyan kayo ng karapatan upang inyong matunghayan na ang pangalan ng Panginoon ay laging namamalagi sa inyong mga puso, damdamin at kalooban sapagkat ang Panginoon ay tunay na Diyos upang kayo'y pagkalooban ng tunay na pananalig sa kanyang pangalan. Magpuri kayo at magpasalamat sa pangalan ng Panginoon na siya ay buhay na buhay sa inyong mga puso, damdamin at kalooban. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig, pag-asa, upang isabuhay sa inyong mga puso, damdamin at kalooban. Maghari nawa sa inyong lahat ang salita ng Panginoong Hesukristo upang kayo'y magkaisa sa isang salita na namumula sa Diyos Ama, Anak at ang banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Paalam sa inyong lahat, kapayapaan at kapayapaan ang maghari nawa ngayon at magpakailan pa man. Paalam. Ako si Apostol Juan Bautista, Adios. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ng sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob para sa aking mga minamahal mga kapatid mula ngayon at magpakailan pa man. Ang bahagi ng dakilang Panginoon ay patuloy na binubuksan sa lahat at bawat isang kanyang mga anak na sa pamamagitan ng mga aral, sa pamamagitan ng mga salita, kayo'y pagkakatiwala ng dakilang Panginoon upang magampanan ng lahat at bawat isa ang kanyang salita. Upang ang inyong mga gawa ay tunay ngang ayon sa bahagi ng dakilang Panginoon. Upang ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay tunay ngang makita kung gaano ang kadakilaan ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, narito ang salita ng dakilang Panginoon, patuloy na binubuksan sa lahat at bawat isa. Patuloy na pinaalala sa kanyang mga anak, patuloy na nagbibigay kapayapaan sa kanyang mga salita. Lahat at bawat isa ay tunay ngang nakakakita ng mga patotoo ayon sa Espiritu. Lahat at bawat isa
ay tunay ngang nililinis ang kanyang sarili, upang kayo din naman ay tunay ngang makakita ng mga aral at mabubuting gawa ng dakilang Panginoon. Nasa na nga ang inyong pag-aaral? Nasa na nga ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, mga iniibig ng mga kapatid? Nasa na nga ang inyong mga pagpapagal sa buhay na ito? Ito ba'y para sa Panginoon? Ito ba'y upang ang inyong mga gawa ay tunay ngang makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon? Ito ba ang inyong pinupuno ninyo sa inyong mga sarili? Sapagkat bawat mag-aaral ay pinagkatiwalaan sa piging ng dakilang Panginoon. Handa na nga ba kayong gumawa sa kanyang ubasan? Handa na nga ba ninyong makita at inyong igawa ang lahat ng salita ng dakilang Panginoon? Sapagkat sa ubasan ng dakilang Panginoon, marami ang hitik, marami ang nagbubunga, maraming kabiyayaan ang sa inyo ibinibigay, ngunit kakaunti ang kumukuha. Kakaunti ang nagbibigay panahon upang sa kanyang paggalaw dito sa sanglibutan, tunay ngang mapagtagumpayan ng bawat isa sa inyo ang bawat mga aral sa buhay na sa inyo ibinibigay. Kakaunti ang mga mamalakaya na sa inyo ay tunay na pinagkatiwala ng dakilang Panginoon, sapagkat lahat at bawat isa sa inyo ay nagtatanim sa ubasan ng dakilang Panginoon. Ito ba ang karapat-dapat? Ito ba ang inanais ng dakilang Panginoon? Sapagkat ang daan ay tunay ngang itinuro na sa lahat at bawat isa. Iisa lamang ang daan na sa inyo pinasusunod, ang daan na itinahak ng dakilang Panginoon. Iisa lamang ang sa inyo itinuturo, pag-ibig at kapayapaan sa lahat at bawat isa sa inyo. Ang pag-ibig sa dakilang Panginoon na inyong ang makita sa inyong mga sarili, bagamat ang buhay ay tunay ngang nagtuturo at patuloy na sa inyo'y gumagalaw. Narito ang inyong mga puso, narito ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, umiibig na magawa ang bawat salita ng dakilang Panginoon. Ito ba ang inyong naitanim sa inyong mga kaisipan na aking mga iniibig na mga kapatid? Na ang inyong mga pagsunod ay tunay nga ninyong makita. Hindi lamang sa mga bagay na inyong ginagalaw sa sanglibutang ito, bagkus ang pagsunod na hinahanap ng dakilang Panginoon ay tunay ngang hanggang sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, hanggang sa mga bagay na hindi nyo nakikita, hanggang sa inyong kapwa, higit na lalo sa inyong mga sarili. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang paturuan ng dakilang Panginoon ay malawak. Ang kanyang karunungan ay patuloy na iniaagos sa lahat at bawat isa upang sa sanglibutang ito ay tunay ngang makahanap ng isang tapat na mag-aaral, ng isang bahagi sa inyong mga salita. Ang salitang oo ay mananatiling oo, at ang salitang hindi ay mananatiling hindi. Sapagkat ang inyong iaalay, aking mga iniibig na mga kapatid, sa bawat paggawang iyan, sa bawat inyong kabuuan, ang inyong iaalay sa harapan ng dakilang Panginoon ay ang inyong mga puso, ang inyong paglilinis at patuloy na pagkakilala sa inyong mga sarili sa handog na ibinigay ng dakilang Panginoon, ang inyong mga espiritu. Mga iniibig ng mga kapatid, ang karunungan ng dakilang Panginoon ay hindi lamang dito sa sanglibutan, ni hindi lang dito sa mga bagay na inyong nahawakan, bagkus ang karunungan ng dakilang Panginoon ay ayon sa Espiritu. Ito ang inyong hanapin sa inyong mga puso, na ang inyong mga patotoo ay hindi lamang dito sa sanglibutan sapagkat kayo ay nagkaroon ng kagalingan, na ang inyong mga patotoo ay hindi lamang dito sa sanglibutan sapagkat ang kasagutan ay tunay nyo ngang nakuha
at ang inyong mga ninanais ay tunay niyong ang nakita at nagtagumpay sa inyong mga sarili. Bagkus, ang patotoo na inyong hahanapin sa inyong mga puso ay ayon sa Espiritu. Upang ang mga paggawang iyan, upang ang inyong mga ginagawa sa sanglibutan nito ay tunay ngang magbunga at higit na lalo ang dakilang Panginoon ang sa inyo'y magsukli at magbigay balik sapagkat ang inyong mga paggawa ay ang bahagi ng paggalaw ayon sa inyong mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang sa sandaling ito ang pag-aaral, hindi lamang sa mga bagay na inyong natutunan sa isang lunduyan. Bagkus ang pag-aaral ay tunay nga hanapin sa inyong mga kakayahan, sa inyong mga karanasan, sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Anong uri nga ng salita ang sa inyo itinatanim sa inyong mga pagkatao? Ito ba ang karapat-dapat na mga gawa sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat bawat nilalang ay tunay ngang nagnanais na makalingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Ngunit kakaunti ang nililinang at naglilinang ng inyong mga sarili sa mga bagay na ibinahagi ng dakilang Panginoon. Payapain nga ninyo ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Ibigay ninyo sa dakilang Panginoon ang para sa Kanya. Bigyan nga ninyo ng panahon ang inyong mga sarili na makilala ang bawat salita ng dakilang Panginoon. At sa pamamagitan nga nito, bawat inyong hahakbangin sa sanglibutang ito, bawat inyong tutunguhin sa sanglibutang ito, ay tunay ngang inyong nasain sa inyong mga sarili ang pagbalik ng inyong mga espiritu sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang kapayapaan ang sa inyo ay patuloy na ibinibigay at inihahandog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon. Kapayapaan. Sa muling pagkikita, Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, minsan pa, ang bawat isa ay naririto upang ang pakikipag-aral ayon sa pagpapaunlad ng inyong mga espiritu ay tunay na magkaroon pa ng kabuluhan. Na sa buhay na tinilaga ng dakilang Panginoon sa bawat isa, hari nawa, ang mga nalalabing panahon na yan sa inyong pakikiniig, isang libutang ito'y doon na natutuon sa tunay na pag-aaral na kung saan dapat higit na pinahalagahan ng bawat isa. Kung kaya nga't ang bawat aralin ay paulit-ulit na ibinibigay sa bawat isa, sapagkat ang tao'y sadyang madaling makalimot sa mga bagay na itinuturo sa kanya ng kaitasan, sa mga bagay na matuwid at tunay na karapat-dapat. Subalit kayo, mga iniibig na mga kapatid, na kung saan naroroon na ang inyong mga paa na pumasok sa paaralan ng dakilang Panginoon, sa kanyang mga aral na ibinibigay, hari nawa, ang pagpasok na yan ay tuluyang pumasok sa inyong mga puso, na kung papaanong nagpahiwatig at humingi ng bawat isa ang kanyang espiritu sa harapan ng dakilang Panginoon na siya'y bigyan ng biyaya, ng tulong, ng saklolo, ng upang sa gayo ng espiritu niyang tunay na lalakad na sa paturuan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid,
kayo ay naririto at katotohanan dapat tanggapin ng bawat isa na ang pagsunod sa likuran ng dakilang Panginoon, bagamat magbubukas ng maraming katotohanan, subalit ang inyong mga sarili dadaan sa maraming hinapis, sa maraming pagtitiis sapagkat kinakailangan ang mga bagay nito ay maganap upang lalong magkaroon ng kalinawan ang mga bagay na dapat niyong tamuhin, na dapat niyong baguhin mula sa inyong mga buhay. Na bagamat ang inyong kaisipan, ang inyong mga damdamin ay nagsusubigaw, na kung papaano ang nakaraan ay kanyang mapalis, na kanyang mapalitan. Naririto ang inyong mga sarili hindi tuluyang magkakaroon ng kalayaan hanggat ang inyong mga sarili hindi magkakaroon ng isang tunay na pananampalataya. Na anupat ang pananampalatayang yan ay lagi nang sinasabi ng buong pagtitiwala ay kailangan niyong ibigay. Subalit sino nga ang nakatatalos ng pag-aaral na ito sa kanyang buhay? Nagamat siya'y napapalibutan ng maraming kaaway, narito ang isang tinig na sumisigaw sa kanyang puso na kung papaanong ang batong sa kanya iniyasi ng kapaligiran. Narito ang itinuturo ng kaitaasan, siya ay magasi ng tinapay sa kanyang mga kaaway. Subalit paano magaganap ang bahaging ito, mga iniibig na mga kapatid? Kung ang bawat daladala ng inyong mga sarili naroon pa rin sa isang bahagi ng katigasan, na bagamat nagnanais ang inyong mga sarili sa isang uri ng tinapay na sa inyo'y itinuturo, subalit kagayon, ang daladala pala ng bawat isa ay naroon pa rin sa isang uri ng bato, na kung saan ang ngipin sa ngipin ay naroon pa rin nagaganap sa bawat isa. Ito ang bahaging hindi mapapag-unawa, madali ng bawat isa sa kanyang buhay. Sapagkat ang kanyang nalalaman na sa panahon na gumalaw ang kanyang kaisipan, ang kanyang damdamin, kanya lamang nakikita ang isang salitang gumagalaw sa kanya. Subalit ang katotohanan, mga iniibig na mga kapatid, ang isang malalim na pag-aaral ay kailangang tamuhin ng bawat isa upang tunay niyang maunawaan. Ano nga ba ang tunay na tinapay na ito? Papaano nga ba ito tunay niyang maitatamo? Dadalhin sa kanyang buong kabuuan, samantalang kanya lang nakikita sa kanyang Panginoon ang bahaging ito. Subalit ang tunay na kahulugan ay hindi nga tunay na pumapasok sa kanyang espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, kung papaanong binigkas sa bawat isa ng pagpukol ng isang uri ng tinapay. Ang pagpukol ay siyang sumisimbolo sa isang tunay na pagsisikap na dapat gagawin ng bawat isa. Hindi lamang sa kaisipan, hindi lamang sa damdamin, kundi tunay doon sa tunay na paggawa. Kung kaya nga't ang pagsisikap upang kayo'y makapagtamo na yan, kinakailangan yung mga tutong magsipaglinis ng inyong mga espiritu. Sapagkat sino man ay di makatatanggap ng isang mabuting bagay mula sa dakilang Panginoon, kung ang bahagi ng kanyang sarili naroon pa rin sa karumihan. Sapagkat anumang malinis na dating sa inyong katotohanan, ito pa rin ay marurumihan sapagkat ang bahaging tumatanggap na tulad sa isang sisidlan ay naroon pa rin nagkakaroon ng karumihan.
Kung kaya nga't laging sinasabi at pinapaalala sa bawat nag-aaral, kayo ay niyanasa ng dakilang Panginoon na mag-isang sidlang hirang. Ano nga ang ibig sabihin ng mga bagay na ito? Nang inyong mga sarili inyong naising linisin, sapagkat ang bahaging inyong tatanggapin ay tunay na malinis. At kinakailangang maibigay ng walang bahid, ng walang karumihan. Subalit saan ba nanggagaling ang karumihang maaaring dumumi sa mga biyayang inyong hinihingi sa kaitaasan, kundi naroon sa inyong buong kakuan na naroong nakasiksik sa bawat bahagi ng inyong mga sarili. Kaya't ang tunay na pagsisiyasat ng bawat bahagi ng inyong mga sarili ay kinakailangan niyong gawin upang sa panahon na ito ay inyong makilala katotohanan. Ang inyong mga sarili magkakaroon ng kagudumihanan. Sapagkat tulad nyo'y tinataktak mula sa mga dumi na nakadikit sa inyong mga sarili. Subalit ito ay isang hudyat, mga iniibig na mga kapatid, na upang kung paanyong tuluyang ninanasang kayo'y tunay na maglinis, ang bahaging yan ay tunay niyong tatanggapin. Ang mga bahaging yan ay tunay niyong sisikapin na kung papaanong sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, ang tunay na tulong ng dakilang Panginoon, ang siyang maganap sa inyo, ang siyang tumulong sa inyo mula sa mga karumihang yan. Subalit ang bahaging yan ay hindi basta bababa sa inyo, mga iniibig na mga kapatid. Hanggat ang isang tunay na binhi ng isang espiritu itinanim sa kailiman ng bawat isa ay naroroong pa rin natatakpan ng mga lambong ng inyong mga kaisipan, ng inyong mga damdamin. Sapagkat tunay itinilaga ng dakilang Panginoon na yan ay maitanim sa kailaliman upang sa bawat pagkisikap ng bawat isa na siyang magalis ng mga lambong na yan ay kanyang maramdaman at kanyang maranasan ng maglingkod. Sa harapan ng dakilang Panginoon ay di magaganap ng isang iglap, maliban na lamang na kung tunay yung pagnanasa na gagawin ng bawat isa. Ngunit sino ang nagnanais ng mga bagay na ito samantala sa mga bagay na kanyang tinatangkilik? Narito ang kanyang sarili, tunay na nagkakaila na ang mga ito ay di niya maiwanan. Mga iniibig na mga kapatid, kayo nga'y tunay na magsumikap sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang tunay na kaamuan ng inyong mga sarili, inyong maipakita sa ganyan. Na sa pamamagitan ng bahaging yan, na kayo ay tulad sa isang aliping sumusunod sa anumang sa inyo'y ipinag-uutos at narito ang inyong mga sarili, hindi na nga magtatanong sapagkat inyo nang natanggap na ang bawat isa ay walang karapatan upang siya ay magtanong sa dakilang Panginoon sapagkat kanya nang nakita ang isang kababaan at ang isang kataasan, ang isang bahagi na kung saan ang bawat isa ay kinakailangan lang sumamba at sumunod sa dakilang Panginoon. Kaya nga't ang bahagi ng pagsamba na yan, mga iniibig na mga kapatid, minsan pa ay isang paalala na hindi lamang pag-iyak, hindi lamang pagsamo, kundi ang tunay na panalangin at paghingi sa dakilang Panginoon ay kinakailangang maipakita ng isang tunay na paggawa ng inyong mga sarili na narito. Ang inyong sarili gumagawa ayon sa Espiritu.
na kung saan ito ang tunay na nararapat na gawin ng bawat isa. Kaya't minsan pa'y balikan nyo ang inyong mga sarili. Tingnan nyo kung gaano nyo magagawa na itong tunay na tinapay na ito ay inyong matamo sa inyong mga buhay. Tingnan nyo ang inyong mga sarili kung paano nyo ito makukuha. Hanapin nyo ang isang kaparaan ng sa inyo'y laging itinuturo. Kaya nga't naririto ang bawat isa sa bawat panahon ng kanyang buhay. Ang Panginoon ay naglaan ng isang panahon upang ang bawat isa sa panahon ng kanyang paggawa at paghihikahos sa buhay na ito, naglaan siya ng isang kapanahunan sa bawat espiritu, sapagkat ito ang panahon na kung saan kinakailangan tumahimik ang bawat isa upang sa panahon ng pagsasalita ng dakilang Panginoon, katotohanan, ang inyong mga sarili tatanggap, sapagkat narito ang pagtuturo ay tinatanggap ninyo ng may kaamuan sa kanyang harapan. Kaya nga't gaanong mga bakahalaga, mga iniibig na mga kapatid, ang mga utos na tinilaga ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Subalit ano nga lang ba ang naiiwan sa inyo, mga iniibig na mga kapatid? Yun pa rin kaunawaan ng tulad sa isang tao na hindi gumagawa nga upang makapanakit ng kanyang kapwa. Umiiwas sa anumang kaguluhan, sa anumang mga tukso. Subalit naroon bangis ang pagkisikap kung papaano siyang magkakaroon ng kabahagi sa gawain ng dakilang Panginoon. Lagi bang sumasagi sa inyong mga sarili kung papaanong ang kabanalang niyanasan ng kaitasan na maganap sa bawat isa? Ito rin baga ang bahaging niyanasan ninyo sa inyong mga sarili? Tanungin nyo nga ang mga bagay na ito, mga iniibig na mga kapatid, o kayo pa rin, yung mga mag-aaral na bagamat ng nakarinig ng maraming mabubuting bagay at aralin mula sa kaitaasan, ay naroon ng napirmi sa ganung pag-aaral. Nang higit na pagnanasa, ay hindi na nga sumisibol pa sa kanyang puso, sapagkat ng kanyang magawa ang mga bagay na kanya lamang naisin. Narito tunay na ang sanglibutan ay nagbigay rin naman sa kanya ng tunay na pagkabiyaya. Subalit ito ang sa inyo'y pinapaalala na kayo ay magsipag-ingat sa mga bahagi na inyong hinihiling sa inyong mga buhay. Sapagkat sa katotohanan, ang Panginoon, bagamat naglatag ng maraming kabutihan sa sanglibutang ito, subalit sa kalaunan, inyong dapat na maunawaan na mula sa karunungang inyong daladala, kayo man ay masusing mag-aral. Sapagkat sa inyong pag-aaral ay kailangan nyong mapagtanto, ano nga ba ang tunay na hinahanap ng kaitaasan sa bawat mag-aaral, lalong-lalo na sa mga mag-aaral na tunay na naghahanap ng kanyang salita. Kayo nga ba ang bahaging ito, mga iniibig na mga kapatid, na naghangad ng kanyang salita, na naroong inihahandog ang kanyang sarili upang sa bahaging yun ang kawang gawa ay magsimula sa inyong mga pagsisikap? O kayo bagay itong nangakarinig at sapagkat ang sanglibutan ay nagpiyaya, ang kanyang puso ay tunay na nagalak at ito ang kanyang naging inspirasyon upang lalong magsikap sa kanyang buhay. Hari nawa mga kapatid, ang bahaging ito ay higitan pa ninyo sa inyong mga sarili na inyong makita. Kayo ay isa lamang instrumento ng dakilang Panginoon at ang kapanahunan ito'y nagtuturo sa bawat isa na kung papaano ang pag-aaral na yan ay inyong makita ang maraming pagkakaiba-iba.
ang maraming kahalagahan, ang maraming katuwiran, ang mga bagay na matuwid, lalo na sa harapan ng dakilang Panginoon, na mula sa mga bagay na yan ay makapagpatibay ng isang patotoo sa bawat isa, na kung magkagayon mga iniibig na mga kapatid ay lalong magtumibay ang inyong mga espiritu na gumagawa ayon sa isang pananampalataya, ayon sa isang pagbubuklod ng inyong mga espiritu, nang upang sa gayon kayo ay tunay na matawag na kamanggagawa. Ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan, at hari nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Aking ang mga inibig na mga kapatid, naway sa bawat pagpapahayag ng kaitaasan ng kanilang ebanghelyo sa inyo, ito ay tumitimo sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban. Tulad sa mga batang paslit na naghihintay ng gabay ng isang magulang, naway kayo na nakikinig sa mabuting balitay, naroroon ng pagpapasalamat sa muling pagkakataon na kayo ay pinagkakauluban ng kaitaasan ng kanyang kaluwalhatian. Sapagkat ang bahagi ng pakikiisa sa dakilang Panginoon ay sadyang kagalak-galak sa isang espiritu. Nang pagkakataong tulad nito ay dinadakila ng lahat ng nananampalataya. Sapagkat sa muling pagkakataon, ang kaluwalhatian ng dakilang Ama ay siyang ipinagkakatiwala sa isang pusong naghahangad ng kapayapaan at karunungan sa kanyang kalagayan. At kung ito ang nararamdaman ng bawat isa sa inyo, naway, ito rin ang madama ng kapaligiran sa bawat bahagi na kayo'y nakikisa at pinagkakatiwalaang mamuhay sa sanglibutang ito. Na hindi kayo ang maging kaparaanan upang magkaroon ng pagtatalong sira ang inyong kapwa, kung hindi kayo ang maging kaparaanan upang ang kapayapaan ay lumaganap, kung papaano ang bawat isa ay tinuturuang magtimpi, tinuturuang manalangin, tinuturuang maglahad ng kababaang loob, naway ito ang inyong mapalagana, hindi lamang sa apat na sulok ng inyong tahanan at hindi lamang sa inyong mga sarili, kung hindi higit ang pag-aaral sa labas ng paaralan. Sapagkat maraming bahagi ang tao na hinihiling sa dakilang Panginoon. Ngunit nalilimutan niya na siya man ay kasangkapan ng karunungan ng Diyos. Kung bubuksan niya lamang ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban at naroroon ang pagtanggap na siya'y kamanggagawa ng dakilang Ama, ang kanyang bahagi ay hindi lamang nagtatapos sa pakikinig, kundi siya man ay magiging kasangkapan upang ang naisin ng kaitaasang mapalaganap ang kaluwalhatian ng dakilang Ama ay maging katotohanan sa bawat isa. Kaya't aking mga inibig, sa bawat isa sa inyo na tinatawagan ng kaitaasan at naririto'ng nakikinig,
Naway maunawaan ng inyong mga puso na ang bahagi ninyo ay hindi lamang sa humihingi, kung hindi ang bahagi ninyo ay naroon sa nagbibigay ng karunungan ng Diyos, nagbibigay ng kanyang kaluwalhatian at kaparaanan kayo upang ang bahagi ng dakilang Ama ay pumaroon din sa mga nangangailangan. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Ama ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailan pamantalang ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan paman. Bawat isa ay mag-aaral at bawat isa ay naaralan ng kaitaasan. Nang upang nang sa ganon, bawat mag-aaral ay tunay nga na maalaman pa niya ang higit ayon sa kanyang pagkaalam, sapagkat ang pag-aaral sa Espiritu ay lubhang malawak. At hindi lamang sa kaalaman o karunungan na kinakailangan may tatak mo sa iyong puso at isipan, kung hindi ang isang hiram na laman, tunay nga na gagamitin ayon sa isang sakripisyo. Magtitiis upang nang sa ganon, ang isang kaluluwa ay umunlad. Maraming bahagi binigay ang dakilang Ama upang nang sa ganon, matutunan ng bawat kaluluwa ang mga aral na ito na iniwan, na inihayag ng dakilang Anak. Sapagkat tunay nga, ang isang laman ay mayroong karupukan na lagi na nagbabalik sa kasalanan. Ngunit mayroong isang anak nang dahil sa pag-ibig, tunay nga, nagbigay ng pag-asa sa bawat kaluluwa. Kayo na bilang mag-aaral, ang inyong pananampalataya ay tunay nga na nagbibigay sa inyo ng buhay sa inyong mga espiritu. Sapagkat tinatanggap nyo ang isang dakilang Panginoon na ang kanyang mga aral ay inyong ginagawa. Naging kasama nyo ang kanyang mga aral sa buhay. Naging kasama nyo ang dakilang Panginoon sa pagkapatibay ng inyong mga pundasyon sa pag-aaral. Nang sa ganon, hindi lamang kayo nagiging isang tagapagsalita ayon sa salita ng kabanalan, kung hindi maging sa gawa, kakitaan kayo ng kabanalan upang nang sa ganon, ang tibay na hinahanap ng bawat isa ay sumainyo upang nang sa ganon, hindi na sa inyo magbalik sa pag-iisip ang isang karupukan, kung hindi bagkos ang isang tunay na tao na nilalang ng dakilang Panginoon, na ito ay nagbibigay lakas sa bawat kapatiran. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga na ang dakilang Hesus ay gumanap ayon sa kalooban ng dakilang Ama, na ito ay nagbigay ng lakas sa maraming kaluluwa, sapagkat siya ay naging halimbawa ng kabutihan
Siya ay naging halimbawa ng kalakasan na sangkap ang isang laman sapagkat marami ang mag-aaral na tunay nga na nadadapa. Bakit? Sapagkat tumatatak sa kanyang kaisipan ang isang kahinaan. Ngunit ang isang Isus ay tunay nga na nagpakita ng isang kalakasan sapagkat ang kanyang espiritu ay puspos ng kaluwalhatian. Ngayon, mga iniibig kong mga kapatid, ang inyong pananampalataya ay nasaan? Kayo ba ay nananampalataya ng dahil lamang sa mga biyaya na inyong pinangahawakan? O mga biyaya nasa inyong harapan na hindi nakikita, ngunit nakakaganap ng tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Alin doon ang inyong mga pinipili? Alin doon na nagpapalakas ng inyong pananampalataya upang nang sa ganon, hindi na kayo magbalik pa sa karupukan kung hindi sa isang matibay na itinayo ng dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, marami sa inyo ang lagi nagdadalawang isip pag dumaraan ang pagsubok. Ngunit iisa lamang ang pag-asa. Ang salita ng dakilang Panginoon, ang kanyang mga aral na dapat sundin ng bawat kaluluwa. Na kung paano ang pagliligtas mula sa putikan, tunay nga kayo ay magiging kaisa ng dakilang Panginoon sa inyong pagpapatuloy sa mga pag-aaral ayon sa kabanalan. Marami naghahangad ng biyaya ng dakilang Panginoon upang ipaglingkod. Ngunit, karapat-dapat ba na siya ay pagkatiwalaan? Oo, nandyan sa bawat kaluluwa. Ngunit, sa simpleng pag-aaral, kayo ba ay nakakapasa? Kayo ba na sa inyong pagpapatuloy na pag-aaral, ang inyong ba mga espiritu ay nalilinis upang maging karapat-dapat? Mga iniibig kong mga kapatid, taglay niyo ang karunungan. Nasa inyong pagpili ang anumang ikauunlad niyo sa buhay. Ngunit ang buhay sa espiritu ay walang kapantay, mga iniibig kong mga kapatid. Ito ang inyong arukin upang nang sa ganon, ang inyong pag-aaral dito sa sanglibutan ay tunay nga maging kapaki-pakinabang at makaganap kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi kayo isinilang at isinilang muli at sa dating upang magkasala, kung hindi upang mag-aral sa aral ng dakilang Ama. Mag-aral upang maging matibay at maging karapat-dapat sa pagsulong ng mga salita ng dakilang Panginoon, na kung paano sa maraming kaluluwa sila ay nabubuhay sa mga naririnig. Sapagkat iisa ang nagdadala ng salita, kung hindi ang dakilang Panginoon na ginagamit ang bawat manampalataya nang sa ganon taglayin ng bawat manampalataya ang liwanag mula sa kaitaasan. Nang sa ganon, makita nyo ang inyong dinadaanan. Nang sa ganon, kayo ay maniwala na mayroon pala na isang dakilang Panginoon na totoo na sumagip ng mga kasalanan ng bawat isa. O mga iniibig kong mga kapatid, sikapin nyo na kayo'y maging matibay. Maging sa puso't isipan at sa kabuuan ng paglikha sa inyo, kayo ay matibay. Hindi sumusuko sa anumang bagay na pagsubok, kung hindi ang inyong pananampalataya
ay totoo at oo sa harapan ng dakilang Panginoon. Na tulad sa isang Moises na gumanap ng tungkulin. At ito ang nagbigay ng pag-asa sa maraming kaluluwa upang nang sa ganon sumulong sa mga patotoo ng kaitaasan. Kaya't kayo bilang isang mag-aaral na nagpapatuloy at totoo nga sa inyong mga puso at isipan, kayo rin ay makaaganap at magbibigay ng patotoo sa maraming kaluluwa sapagkat iisa ang inyong layunin, kung hindi ang makapaglingkod sa dakilang Panginoon na hindi naghahangad ng anumang yaman sa sanlibutan, kung hindi bagkos ang inyong mga pagsunod ay ayon sa kalooban ng iisang dakilang Ama. Mga iniibig kong mga kapatid, pagsikapan ninyo na kayo ay laging matibay at malusog at hindi kumakain ng anumang karamihan kung hindi ang kalinisan na hinahain ng dakilang Ama sa bawat kanyang mga anak. Tanggapin ninyo ang anumang bagay na ihain sa inyo upang nang sa ganon, ang anumang tibay ng inyong kabuuan ay mula sa Kanya at hindi nagmula sa anumang kadiliman, kung hindi ang isang liwanag na tumatanglaw sa bawat manampalataya na ito ang magbigay sa inyo ng daan patungo sa isang layunin ng pag-ibig. Muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, noon pa man at sa kasalukuyan at maging sa hinaharap, ang tao ay mayroong isang pinananampalatayaan. Sino nga ba kung hindi ang iisang Diyos na tunay nga na lumikha at nagbigay ng buhay sa lahat at bawat isa. Ganon din, nagbababa at nagbibigay ng maraming aral na puspos ng pag-ibig. Bakit puspos ng pag-ibig? Sapagkat ito ang mag-aangat sa tao sa tinatawag na kamangmangan, nagiging dahilan kung bakit sa kanyang kalagayan dito sa lupa ay naroon pa rin at hindi niya maisantabi ang alitigtigin ng laman na nagiging dahilan kung bakit ang kanyang pananampalataya ay hindi niya mabigyan ng isang pagtitiwala. Sapagkat ang isang pananampalataya na may pagtitiwala ay naroon nakagagawa ng maraming bagay na walang pag-aalinlangan. Nakapag-iisip ng mga bagay na mayroong liwanag at dumatahan ang isang pag-ibig na mayroong kapayapaan sa kanyang puso. Na kung dumating man ang maraming bagay na tunay nga na kinatatakutan ng tao sa kapanahonan ito at maging sa kapanahonan ng isang Hesukristo, ay duroon pa rin sa Kanya ang tinatawag na kapayapaan. Sapagkat sa Kanyang pananampalataya, naroon at Kanyang pinanghahawakan na hindi magaganap sa Kanya
ang isang bagay na hindi ipinahintulot ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay, tunay nga na may kapahintulutan. Naisin man ng tao o hindi, ang lahat ng ito ay isang pag-aaral na ibinibigay upang sa gayon, sa kalagayan ng tao ay makita sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga pag-iisip, sa kanyang salita, na sa kanyang pakikipag-aral ay mayroon siyang natutunan at sa kanyang pagkatuto, naroon ang pagkasulong at nakikita sa kanyang pang-araw-araw na gawain na tunay nga na hinahanap ng kaitaasan aking mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat sa kapanahonang ito, ang paggawa ng tao ay nababalot ng maraming kagulumihanan, maraming takot, at nasaan ang pagsisisi? Naroon sa huli kung makagagawa ng hindi karapat-dapat. Kung kaya nga, sa inyong kaisipan, naroon nawa ang isang pananampalataya na mayroong isang Diyos na lagi na'y pumapatnubay at tulad nga sa isang liwanag ng ilaw na naroon sa kadrimlan. Di ba't ito ay magbibigay ng liwanag upang sa gayon, sa kanyang paglakad, hindi siya madapa at hindi nga sa kanyang pagkagadapa ay muli siyang makapangon sapagkat nakita niya na mayroong pangdaan na kanyang kinakailangang tahakin. Aking mga minamahal na mga kapatid, tunay nga na ang sanlibutan ay maraming bagay na hahamon sa natutunan ng aking mga minamahal na mga kapatid. Kung kaya nga, sa inyong kalagayang iyan, magpakasipag pa kayo. Dagdagan pa ninyo ang maraming pag-aaral at pagtuklas ng mga pag-aaral na naroon mula pa sa kapanahonan ng isang Jesucristo ay tinutuklas na ng tao. Ngunit naroon at nananaig ang katawang lamang iyan na kung saan lumikha ang tao ng maraming bagay na sinasamba at pinananampalatayaan sapagkat ang kanila lamang paniniwala ay narito sa lupa at hindi nila naiaangat ang kanilang mga sarili doon sa mga kalangit na bagay kung kaya nakagagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat at naroon ang pagsamba sa maraming Diyos-Diyosan. Sa kasalukuyan, ganun pa rin ba ang tao? Oo, aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ang isang pagsamba niya sa isang bagay na kanyang pinaniniwalaan, ito ay isang Diyos-Diyosan na tunay nga na hindi karapat-dapat sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos na nasa ilalim ng langit ay tunay nga na ito ay para lamang sa sanglibutan at para lamang sa tao. Kung kaya nga, dumuong kayo sa tunay na pananampalataya at pag-aaral na makalangit na tunay nga na kinakailangan ng tao sa kapanahonang ito, lalong-lalo na ang mga bagong sibol na kasalukuyan pa lamang inaalam kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng buhay at kung ano nga ba ang kanilang dakilang tungkulin. Ngunit kung naroon ang maraming halina ng sanglibutang ito, saan doroon ang mga bagong sibol na yan, aking mga minamahal na mga kapatid? Kung kaya nga kayo na matagal nang inaralan at patuloy na nag-aaral, may mahalaga kayong tungkulin. Hindi lamang sa inyong mga sarili, mas higit sa inyong kapaligiran na sa kapanahonang ito ay tunay nga na nangangailangan
ng tunay na liwanag at ng kapayapaan, na sino nga ba ang makapagbibigay kung hindi ang kaitaasan at ang aking mga minamahal na mga kapatid ang siyang magiging kasangkapan upang ihagis ang mga fluidos na iyan sa kaisipan at kapaligiran ng mga bagong sibol na iyan upang sa gayon, sa mumunting liwanag man lamang na dumuon sa kanilang mga kaisipan, ito ay makapagbigay ng unti-unting liwanag upang sa gayon, sa kanilang kalagayan ay bumalik sa kanila kung sino nga ba ang lumikha sa kanila at kung sino nga ba ang tunay nilang pag-ibig na kinakailangan nilang balikan, sapagkat ang sanglibutan ay isa lamang sa iniibig ng tao, ngunit ang kanyang unang pag-ibig ay ang isang Diyos na makapangyarihan, na tunay nga na kinakailangang balikan ng tao upang sa gayon makapagsimula siyang muli sa isang kabanalan na hinahanap niya upang sa kanyang kalagayan at kaliitan ay dumuon siya sa isang kaluwalhatian na hinahangad ng kanyang espiritu. Marami sa kasalukuyan ang naliligalig na mga espiritu, sapagkat maraming bagay ang hindi nila inaasahan na nagaganap sa sangkatauhang ito. Ngunit ang lahat ng iyan, tunay nga na magkakaroon ng kapayapaan, at tunay din na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos, tunay nga na mananaig at hindi nga ito magkakaroon ng katapusan, kundi ito ay patuloy at patuloy na magaganap sa tao habang mayroong isinisilang at habang may nakikipag-aral at habang may nagpapatuloy ng dakilang mga aralin sa kapatagang lupang ito, ay tunay na mananatili ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga, pakatatagan ninyo ang inyong mga sarili sa lahat ng bagay na uuga. Kung paanong umuuga ang lupa, ay ganun din kayo uugain ng maraming kaganapan sa kapatagang lupang ito. Ngunit aking uulitin, ang lahat ay may katapusan. Ang lahat ay magkakaroon ng kapayapaan at duroon sa kung saan nga ba siya karapat-dapat. At kayo, aking mga minamahal na mga kapatid, saan nga ba kayo karapat-dapat? Di ba doon sa kaharian ng Diyos na lagi na inyong hinahangad? Kung kaya nga, ang isang pananampalataya na hinahangad ng kaitaasan na maganap sa inyo ay tunay inyong panghawakan at hindi nga inyong mabitawan kung dumating man ang panahon na muling yuyugigin ang inyong mga pagkatao. Lagi na'y bitbitin ninyo sa inyong mga sarili ang lukbutan ng maraming pag-aaral at maraming karunungan na lagi na'y ibinababa sa inyo ng kaitaasan upang sa gayon, sa inyong paglalakad, sa inyong paglalakbay, hindi nga kayo magutom at mauhaw sa salita ng Diyos. Hari nawa ang mga pag-aaral na ibinababa sa inyo ay manatili nga sa inyong mga lukbutang iyan. At hari nawa na ang katatagan ay binibigay sa inyo ng bawat pag-aaral ay tunay na mapanghawakan ninyo, aking mga minamahal na mga kapatid, na paulit-ulit na ipinapaalala sa lahat at bawat isa. Muli, hanggang dito ako at aking iiwan
ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan ngayon at magpakailanman. Paalam, Espiritu Santo ng katotohanan. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama. Ang siyang ipinagkakalob at ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa na patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailanman. Kalotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Ang dahil sa pag-ibig, nabuo ang paralan o ang sanglibutan na inyong ginagalawan. Isinugo ang bawat mag-aaral upang matuto, upang mag-aral, at gawin ang tungkulin na sa kanila ibinahagi mula pa ng una hanggang sa kasalukuyan. At sa pag-ibig na iyan, nagkaroon ng pag-asa ang bawat mag-aaral na isinugo at nabigyan ng pagkakataon upang muling makabalik sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. Isinugo ang dakilang Panginoon upang magturo, magbigay ng aral, magpaalala, ipadama ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang pag-asa sa lahat bawat isang nangangailangan, nahihirapan, nawawalan ng pag-asa, at nalulugmok sa kasalanan na kanilang ginawa. Dito nagsimula ang pag-aaral, ang pag-asa, ang pagkakataon upang ang bawat isa ay makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. At ang bawat isang narito at pinagkakalob ang kanilang mga sarili. Tunay na kayo ay matatawag na mapapalad. Sapagkat naririyan ang kaitaasan upang ipaghalo ang pangangailangan ng bawat isa. Sinusuguan kayo ng mga banal na espiritong mga alay upang ipakita at ipakilala ang kanyang mga salita. At ito ay nagaganap sa lahat at bawat isa. At sa papaano kayo makapananatili sa pag-ibig ng dakilang Ama. Katotohanan ng aking sasabihin sa bawat isa. Kayo ay makapapanatili sa pag-ibig ng dakilang Ama kung tinutupad ninyo ang kanyang mga salita. Kung sinusunod ninyo ang kanyang mga utos at gumagawa kayo ayon sa kanyang mga salita. Ito ang katotohanan, ang mabuting balita, ang tinapay ng buhay na sa inyo ay ipinagkakalo ng kaitaasan. Sapagkat marami ang nakarinig, marami ang nakasaksi, marami ang nakakita ng mga ginawa ng dakilang Panginoon.
Subalit kakaunti ang tumupad, ang gumawa, at nanatiling nakakapit sa tunay na puno ng ubas. At kayo sa inyong mga sarili, tunay na nalalaman ng bawat isa kung ano ang kalagayan ng aking mga minamahal na mga kapatid. Kung ano ang kinakailangan gawin ng isang ako. Kung ano ang kinakailangan na tungkulin na sa inyo ay inyong mapagtagumpayan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay tunay na hayag sa aking mga iniibig na mga kapatid. Kung magkagayon, ano ang ginagawa? Ano ang ipinagkakalo ng aking mga iniibig na mga kapatid? Ano ang kinakailangang gawin ng isang ako upang ito ay mapanatili sa kanyang kaisipan, damdamin at kalooban? Ano ang kinakailangan na pagsumikapan, panatilihin sa kanyang sarili? Ito ang mga bagay o pag-aaral ng naaayon sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Mga gawain na kinakailangang panatilihin sa kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban. Ang pagiging mabuti, panatilihing malinis ang inyong mga kamay at dalisay ang inyong mga puso. Gawin ang tungkulin na sa inyo ay ibinahagi ng kaitaasan. Sapagkat walang sino man ang makakaalam ng mga bagay na iyan, kundi ang inyong mga sarili. Walang sino man ang makaalam kung ano ang ibinibigay sa lahat at bawat isa, kundi ang inyong sarili at ang nagbigay lang. Ito ang mga bagay na sa inyo ay patuloy na ipinapaalala at ibinabahagi ng kaitaasan. Sapagkat minsan pa ang isang tao ay palaging nakakalimot, nakagagawa ng kasalanan. Tuwing nagkakaroon ng mga bagay o kaligayahan ayon sa laman o sa kadahilanan, sila ay nadaday ng sanglibutan na ito. Ang mga tukso sa inyong paligid, naway ito ay inyong iwasan. At kung ito man ay dumating, ito ay harapin ninyo ng may mabuti at dalisay na puso ng naaayon sa mga pag-aaral ayon sa Espiritu. Upang sa gayon, ito ay hindi maging hadlang sa inyong sarili, kundi bagkus ito ay maging kasangkapan upang lalong tumibay ang inyong pananampalataya, upang lalong magkaroon kayo ng katagumpayan at magawa ninyo ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Sa makatwid aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay tunay na dadaan sa daan na makipot. Tunay na ang bawat isa ay magkakaroon ng mga karanasan na siyang dadaig sa inyong pananampalataya. Tunay na ang bawat isa ay darating sa kalugbuhan ng kanyang buhay. Subalit naririyan ang kaitaasan upang kayo ay tulungan, gabayan at alalayan sa bawat sandali ng inyong buhay. Kung magkagayon, panatilihin ninyong matatag ang inyong pananampalataya. Panatilihin ninyo na kayo ay nakasusunod sa likuran ng dakilang Panginoon, upang ang pag-ibig na iyan ay manatili sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban.
mga paalala na sa inyo ay palaging ipinagkakalo, ibinabahagi ng kaitaasan, upang sa gayon, ang bawat paglalakbay ng aking mga iniibig na mga kapatid sa sanglibutan na ito ay hindi masayang sa inyong harapan. Na ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan, ito ay inyong mapagtagumpayan. At ang bawat sandali ng inyong buhay, naroon kayo sa kabanalan upang ang buhay na walang hanggan ay inyong matamo. Muli, ipinagkakalot at ibinabahagi ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag. Maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababang loob mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan at kaalam.